you and I. Walang iba kundi si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Houston! Yes! Thank you! Rockstar! Oh! Attorney Jess, thank you, Rockstar thank you. ka, Yusek, ha? Pero congrats. Thank you. Sa bago mong show. At alam ko siguro tatagal ito ng mga 40 years. Wow! Diba? Ikaw ang idol ko eh. Oo. Thank you. Ikaw nga din yung idol ko. Ang itatanong ko kagad kasi, how do you do it? Where do you get the energy? So, can you run me? Ano ang day in the life of a Claire Castro? Anong oras ka gumigising? Tapos, paano natatapos ang araw mo? Actually, siguro matatapos yung araw ko. Hindi na araw kasi madaling araw na. Siguro the most alas 3 3 na madaling a.m.. araw. Oo. Gising na mga 6:30. So, 3 oras lang? Or Minsan lesser. okay, ang tulog mo? Oo. Kasi, di ba, minsan, tutok ka sa news eh. Tutok ka rin sa mga nag-vlog. Kasi dapat malaman mo kung ano yung mag-viral. Pero, bakit ang ganda mo pa din kung kulang ka sa tulog? Uy, tapos No, I ano mean, ba yan? Hindi. Kasi ang 3 hours na tulog, hindi yan mukhang fresh, ha? Talaga? Pero mukha kang fresh. But you tell me, 3 hours lang ang tulog mo. Yes, oo. Ang galing. Oo. Una kasi wala naman ako nightlife. Hindi naman ako nag-smoke. Hindi ako iinom. Wala kang bisyo. Walang bisyo. Healthy na healthy. So, Oo. 6:30 a.m. gigising ka. Oo. Anong oras ang first press con? Although, regular ba na 9 a.m., 10 a.m.? Anong oras ang press con? Depende. Kasi usually it's 11 o'clock. Pero pagka may event ang Pangulo, tina-timing namin eh. Kasi kung live siya, magla-live siya, so after siyang mag-live, saka kami pwedeng pumasok. So pero kapag wala at hindi naman tinamaan ng event ni Pangulo yung press briefing namin, usually 11 to 11:30 ganyan. May trabaho ka the whole day. Tapos, nakikita ka pa namin, pag uwi namin ng gabi, meron kang 2 to 3, if not more, episodes. Parang natatapos ka 11 p.m. So, Minsan, minsan alas 12 na rin eh. umiidlip ka ba? Like, where do you get the energy? Oo, minsan talaga. Sabi ko, at least give me 15 minutes. Kailangan ko umidlip kasi pumipikit na talaga yung mata ko. Ayun. Pero alam mo, katulad niya, Attorney Jess, ikaw din, galit ka sa fake news. Parang yun yung nagiging energy natin para kalabanin. Katulad ng sinabi mo kanina, may pinahulaan ka. Jess who? Then, ito rin yung lawyer. Okay. Tumakbo siya. Pero, donor siya. Parang top 3 donor Campaign donor. siya. Yes. Nino? Ni VP Sara. Ay, wow. Talaga ba? Yes. Pero nung tumakbo rin siya. Di ba? Yes. Nung tumakbo siya, biglang sinabi niya after that, imagine mo, 36 million yung dinonate niya. How can that be? Yun ang gusto Oo. natin malaman. Kay VP Sara. At that time, patakbo siya ng Vice President. Yeah. After that, nung na-interview siya, the reason why daw siya natalo, wala siyang pondo. Ngi. So, paano? Illogical contradiction. Yes. Pero grabe, sinasagot mo na yung hula-hu namin, ha? Wag, Parang muna? same eh. Patikim yan ni Yusek Claire, ha? Pero balik tayo, Yusek Claire. So, the whole day, nagla-live ka, etc. Ito, mabigat na tanong. Kape o milk tea Kape. for energy? Yes, pero gusto ko rin yung milk tea paminsan-minsan. Kasi masarap siya, nakakatanggal din siya ng pagod. Black o may gatas? Before, 3-in-1. 3-in-1. Pero syempre, kung kailangan ka mag-diet, black na lang. Without sugar? Wala, dapat black talaga siya. Black ako, okay din sa akin yan, as long as merong brown sugar. Yan naman ang ano ko. Pero pag mag-diet ka, let's say fasting, Wala talagang sugar. dapat walang sugar. Black talaga. Okay. Pero uso na ngayon sa mga bagets. I'm sure sa iyo, uso to. Ano yun? Yung mga latte, ice latte. Oo, pero ang Spanish taas daw sa latte. calories ni. Ah. Ngayon, nagsisisi ka na? Well, basta kailangan ng energy eh. Yes. Okay, sa mga press ko natin, Yusek, ang impression ng iba lang naman. Ako, I know for a fact it's not. But ang impression ng iba, parang galit lagi ang atake ni Yusek Claire. Parang pag may press con siya, parang laging merong kalaban. So ano bang totoo? And bakit yun ang energy that you bring during a press con? Siguro ganun lang. Alam mo, Attorney Jess, siguro ito rin ako pagka nag-hearing. Diba? Pag objection, Your Honor. Mandun yung energy. So ganun lang. Minsan nga naiingit ako sa mga doktor. Di ba yung doktor medyo mahinahon? Parang hindi ko kaya yun eh. Parang normal sa akin yung ganito. Speaking of, kung normal sa'yo yan, speaking of, kailangan ko na matanong kagad. Kung nasa Senate ka,
kasi may mga natawa daw at mayroong parang Oo. naging riot Oo. ng aunte, no? Na parang nagka-disorder daw, nagalit yung isang senator judge. If you were in the Senate, ako, hindi na ako nag-dare Oo. na kumuha ng slot Mm-mm. para umatin ng Senate Mm-mm. impeachment. Kasi alam ko I can't make a straight face eh. Naku, mukhang matatawa ka. Ikaw ba, matatawa ka if you were there? Oo. Pero syempre pag nagtawa ka, dapat sila hindi balat sibuyas. Mm. Kasi malakas naman sila magsabi, dapat wag kang balat sibuyas. So pag nagsalita ka ng wag kang balat sibuyas, dapat siya din, hindi siya It balat should sibuyas. apply to yourself. Oo, walang balat sibuyas dapat. And speaking of yung experience mo as a lawyer, Mm. kailangan ko nang ipasok, do you miss litigation? Ngayon, Especially given na napapanood natin sa impeachment, it's not really purely legal, but of course, nakikita natin yung galing ng ibang mga litigation doon, like si Attorney Virgil Ligutan, Kong Jervin, yes, oo. Attorney Chel Jokno. Do you miss litigation? Tingin ko ngayon, hindi ko namimiss kasi ang dami kong trabaho. Pero ang nakakamiss sa akin, yung mga kliyente ko. Paano pala yun? Pagpasok mo syempre sa Malacanang as a spokesperson, what did you do to your pending clients before accepting the job? Struggle yun kasi at the time na nakuha ako ng Pangulo, puno yung kalendaryo ko ng hearing, maghapon, yung magat hapon. Wala pang nakatanong nito sa'yo, ha? Oo. Parang ako pa lang. Maghapon siya talaga. Siguro, that's February, no? Siguro hanggang, let's say hanggang October, medyo puno na siya eh. Kasi ngayon ang hearing, pag nagpunta ka sa court, nilalagyan na lahat yung dates eh. So paano yun? Available dates. Did you ask to withdraw or or you referred them to someone else? At that time, kasi hindi ko pa naman nire-reveal na magiging part ako ng You cannot government. reveal yet. Oo. At ayoko mag-leak. Okay. Wala akong napagsabihan. So parang nabigla sila. Nung after na ako nag-take ng oath, doon ko lang sinabi na ibibigay ko muna kayo Oh my. sa kaibigan ko. Pero ang billing ko sa kaibigan ko, sabi ko, lahat ng kaso na yan, inalagaan ko. So alagaan mo yan. Oh my God, so surprise na surprise pala Yes. yung mga kliyente mo at sila ang, sabi mo, miss na miss ka. Yes, meron isa dito, alam ko. Meron isa dito. Baka sa 2028, inaabangan ka na. Natapos na yung kaso at that time. Ay. Napanalo ko na. Thank So, God. thank God. Wow, baka sabihin nila, attorney no case ka. Hindi. Oo. Well, Madami ka nang napanalunan. No, alam mo naman, uso ngayon yung mga ganong pangungot siya. oo. But going back syempre sa ating mga press con, as a spokesperson, did you ever imagine that you would be a presidential spokesperson? Hindi ko pinangarap, wala sa panaginip ko. Wala rin sa panaginip ko na magiging parte ako ng gobyerno. Kasi ang sabi ko, tayo kumikita tayo as practicing lawyer, di ba? Parang ayoko yung tipo na gusto kong magbakasyon na tapos meron kang trabaho sa gobyerno. So pag nagbakasyon ka, usually, pwede mo lang i-cancel yung hearing mo pwede na Okay. And at the same time, ayoko na mako-question ako kung kumita man ako dito sa case ko or let's say may income man ako or may savings man ako sa bangko. Ayoko ma-question ako na, taga-gobyerno yan kaya laging nagbabiyahe. Ayoko noon. But so you had to sacrifice that. So right now ba, sorry if I may ask, busy ka nga, of course, but may nafi-fit in ka bang personal travels? Like for yourself, hindi yung Canada na official with the president, no? But yung personal travels mo, nami-miss mo ba yun? Yes. You still get to do that? Hindi na. Hindi na. Kasi nami-miss ko siya kasi before, yung mga anak ko, pag may bakasyon ng Holy Week, tapos yung bakasyon ng, let's say, summer vacation, tapos yung Todos los Santos, tapos Christmas. So, sabi ko kasi hanggat bata sila, yun yung time na dapat magkakasama tayo. Nami-miss ko siya kasi ayoko rin mag-absent sa aking trabaho, di ba? Ayokong bakasyon lang. Dapat action, hindi bakasyon. So, yun yung nakakamiss kasi Big sacrifice in a way, on yes. your part. Pero naintindihan naman ng mga anak ko. So, usually pag Christmas pwede naman. And ano naman, 2 years na lang. 2 to go. years, yes. Unless baka maging spokesperson ka pa din after 2028, But anyway, katulad yung sinabi ko, di ba, hindi ko siya pinangarap until, parang siguro binigay lang, parang bumaksak lang dito, binigay sa table ko. And at that time, And you're Attorney excelling Jess, in your job. yeah, thank you. And at that time, Attorney Jess, hindi ko balak tanggapin. At first. Okay. May script kami nung anak ko, sabi niya, hindi natin tatanggapin kasi ganyan. Pero, What convinced you otherwise?
finally, nung nakausap ko si Pangulo, nung kinausap niya ako, sabi niya, can you help the country? Mm. Parang sino ako? Sino ako na yun ang sasabihin ng Pangulo sa'yo? Parang, di ba? Parang, So nung una, merong nag-broach nung idea na spokesperson pero hindi pa si Pangulo. actually, hindi nila binanggit na spokesperson. Mm. Ang sinabi lang sa akin, you will be the face. Oh. So, at the time, wala akong idea kung paano you will be the face. Kasi ang huling naisip ko, si Daphne eh. So, wala sa akin, ito gagawin mo, ito. Wala. Medyo vague pa pala yung unang Vague, oo. Tapos sinabi nila may meeting ka with the president. Mm. So nagulat ka na Ah, meeting with the president pala. Yes, oo. Hindi, at that time kasi parang kailangan ko na siya i-meet to finalize kung pasok. Okay. Diba? So, pero at that time sabi ko, ba't kaya ako? Hindi ko And tinaisip pasok ako. kasi nga parang may call of duty. Yes, yun yung sinabi niya talaga sa akin na, can you help the country? So, parang sino ako? Di ba? And you're doing well in your job, but of course, yung sacrifice na sinabi mo sa pagta-travel, isa yun. But speaking of Canada, kanina I mentioned yung travel mo with the president on official business sa Canada. There was also a big sacrifice on your part in the sense na you experienced harassment Mhm. in Canada. So, halong question, compound question sa Okay, go. impeachment. Ah. Parang, do you regret accepting the job or because of those hazards? And then, how do you face those kinds of hazards moving forward, having experienced it firsthand? By the way, yun ba yung una mo sa Canada or baka may nauna pa palang level of harassment na ganun? Yun lang, first time. First time. First So, time. do you regret accepting the job in the sense na may mga ganun palang hazard? Because now you're the face and you're being associated with the administration and then may mga ganung level of harassment. Moving forward then, like, anong compound question? Oo. Pasensya na, Yusek. Oo. Moving forward, so how will you deal with that kind of harassment? Hindi, first time yon pero hindi ako nagsisisi sa trabaho ko ngayon. Kasi feeling ko, kung makakalaban natin yung fake news, mas malaking bagay yon kesa dun sa maranasan kong harassment. Despite all of the Yes. risk. Oo. Kasi mas malaki yung maitutulong ko, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan. Kasi mga inosente na mga Pilipino na naloloko ng fake news. So para mas malaking bagay yon na magawa natin. Hindi lang ako tayong lahat dito, kesa sa mararamdaman kong pangaharas nila. Kasi pwedeng tawanan ko lang yun eh. Di ba? Pero ang ayaw ko lang kasi doon, hindi dahil sa naharas ako, but naipakita kasi nila na medyo rude. Mm. Yung Pilipino. Hindi naman ganun yung totoo nating mga kababayan eh. Pero again, guess what? Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nanghara sa amin. Oh! So Yes. instigated? Ah, So Attorney Vic Rodriguez was in Canada that time? yes. Oh my Oo. God! So prior to our arrival, nandun na sila at nakita namin sa picture na yung most of the people na nanghara sa amin, kasama niya. Oh my God. And the irony is, Attorney Vic Rodriguez was previously a Chief of Staff or ES. If I Yes. remember correctly. Diba? Ni Pangulo. Oo, kung kasamahan mo yan at kung hindi mo man yan inutos, at least, kung alam mo na pangit yung ginawa ng kababayan mo, kinall out mo. Pero hindi, di ba parang tuwang-tuwa pa sila. Buti na lang may Canadian police doon na Nagkataon siya. Tumulong God at is nakatulong good. sa Really, inyo. God is good. Hindi naman namin alam pagtawid namin na may mga police officers. Kasi tumawid lang kami kasi sunod sila ng sunod. Sunod sila ng sunod. So, hinintay na lang namin yung sasakyan namin until nakita na nga namin may mga police officers. So, lumapit na kami. Pero may mga din, nagtatanong sa social media na meron bang diplomatic protocol na nilabag yung ibang mga kapwa nating Pilipino na pagharas sa'yo? Parang meron daw ganun sa Canada na pag ka diplomatic guest tapos parang hinaras ka. Yeah, yun ang pagkakaalam ko. Pero gusto ko lang i-correct kasi sabi nga rin ni Kuya Montulfo sa ni Attorney Clint na fake news sila. Dahil ako daw yung nagpapautos na ma-deport sila. Wala akong May kumalat, that is where I was Yes. going to. So wala ka namang ginawang action. Wala akong ginawang actions. And at that time, hindi ako nagsumbong agad. Wala akong sinabihan kasi akala ko okay lang. Yung pala, mukhang plano nila talaga na kumalat siya. Para siguro ipakita na Kasi ready talaga sila para silang Yes. professional vloggers eh. So hindi ko inintensyon na kumalat siya. Pero may mga kababayan tayo na mababuti naman yung puso. Sila yung nagpakalat ng mga mukha nila. Ayun.
And whatever consequences they will suffer, actions Yeah. have consequences. Pero, as you mentioned, as you clarified, Mm-mm. Attorney Claire, Mm-mm. na hindi ikaw yon, na hindi ka Hindi. nag-file ng case or hindi mo sila Wala. pinapa-deport. Wala. Wala. Mm-mm. So kung may mangyari man sa kanila, that is on them. Yes, oo. Okay. Mm-mm. Paano ka nagdi-distress? Like, that night, sorry, nung harassment na yon, anong ginawa mo to distress? Wala. Ang tapang mo talaga. Wala, ano? Kasi nga, ayoko nga sana magsumbong eh. After that, lumipat lang kami ng venue, pero pinagpatuloy namin yung trabaho namin. Hindi ka nagpamasahe. Hindi. Hindi ka nagtsaa. Hindi. Hindi ka kumuha ng 8-hour sleep. Nakailang oras ka ng tulog sa Canada. Ay, konti lang yun. Kasi iba yung oras natin. Ay, Nag-livestream pa ako noon. konti na nga yung tulog mo dito, konti pa doon. Oo. Iba kasi, ang liwanag kasi doon, kala mo parang maaga pa, pero madaling araw. Parang gabi na pala siya. Pero hindi. At that time, sabi ko nga, sa mga ganyang bagay, ayokong na-stress. Kasi pag pumasok sa akin, yung stress, masisira yung trabaho ko eh. Iisipin ko sila eh. Of So, dapat sila yung ma-stress sa akin, di ba? Ang galing, ang galing. And, teka lang, Yusek, madami pa tayong pag-uusapan. And, medyo pupunta na tayo sa medyo seryoso, ha? Earth-shaking. Dagdagan pa natin, teka, Yusek, dagdagan pa natin ang clue sa ating Just Who, Hula Who. Ito na po ang unang clue. Mahilig itong dating lawyer na ngayon DDS vlogger sa humba. Pwede natin siyang tawagin humbagado, hindi hambogado ha, kasi ang hambogado nasa Senado. Ang humbagado itong ano natin. Lawyer dati, DDS vlogger ngayon. Baka, kanina, parang alam mo to kanina. Parang Yusek, pareho yung pinag-uusapan natin, di ba? Mahilig ka pa sa humba? Oo naman, pati patatin. Wow! Kasi ayaw niyang maubusan. Oo, nanguna? Huwag kang mang-uubos ng humba ha, kasi magkakagera. Yun na. Hindi, ang problema yata is nauna pa. Tapos naubos ba? Ganun ba yun? Parang gate crashing pa nga daw hindi naman talaga siya yung nagluto nun eh. Babayaran naman daw. Ayan, sagot na po mga ating mga nakikinig. Message na sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook, YouTube at TikTok sa @PRTV Prime Media. Sit back and relax. Yusek Claire. Sit back and relax sa mga nakikinig. Marami pa kayong aabangan sa pagbabalik ng Just Asking. Sir, Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi ulit. Thank you, Red. Maraming salamat sa palakpakan. Okay. Minasahi lang kita, Yusek, ng light questions. Ngayon, serious na. Siyempre, Ready? nakinig ako sa press con mo kanina. Alam mo naman ako, mahilig ako sa yung mga pasabog. Oo. Ang narinig ko kanina, may patikim ka na. Ang SONA ng ating Pangulo next week ay may earth-shaking announcement or announcements. So, alam ko na uunahan na kita. Hindi mo pwede sa amin sabihin. Yes, hindi pa. Kasi Hindi pa. sabi ko naman, lahat naman ng sanay ni Pangulo, meron namang mga pasabog eh. So, hindi na lang natin. Pero ang tanong ko, anong magnitude? Hindi mo sa akin sasabihin yung content. Pero magnitude 5, magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. Hindi, hintayin na lang natin. Okay, sige, antayin natin. Pero announcement lang ba o announcements? Earth-shaking announcements? Plural? Oh my God. As a lawyer, kasi we have to be particular with words, di ba? Singular versus plural. Oo, i-replay nyo na lang yung ni Yusek kaninang umaga, press con, kung sabi ba niya, announcement or announcements. Sabi ng Pangulo, bakit mo yan sinabi? Okay. Pero nasabi ng ating Pangulo, tsaka nasabi ng Malacanang na simple ang Yes. SONA. I'm sure pwede mo na to sabihin, Yusek. What does it mean na simple ang SONA compared to what? And ano yung simple? Okay, kasi naman ang host naman talaga dito ay ang House of Representatives. Sa pamagitan din nila, sinabi nila simple but dignified. Siyempre, di ba? So, parang sasabihin ko ba yung suot? Dapat kasi, hindi siya asing long gown. Okay. Hindi So, parang dapat red carpet ng Hollywood. Hindi ganun eh. Wala. Kasi dati yung ibang SONA medyo ganun, di ba? Yes. And on our part, ang mag-direct lang ay yung in-house sa RTVM. Walang mga parang mamahaling director, di tulad noon. Wala. May naalala Yes. ko. Oo, di ba? Tapos yung mga shots pa parang ang mamahal. Oo, ang shots na nandito sa may ilong.
Parang hindi nakatulong. Nakita yung ilong. Pero mahal ang bayad Ang na. mahal ang bayad doon, di ba? Ewan ko lang kung Hindi pro bono. focus. Baka sabihin ng director, pro bono. Pero ano siya sikat na director. Ganun ba? Kaya sa may ilong pinuhan. Ano kasi indie daw di Ganun ba? ba? Expert. Mm. Pero simple lang Sona. Pero, sige, hindi natin pwede alamin ano yung content. Pero, gaano kahaba? Let's say, aabot ba to ng 1 hour? Less than 1 hour? Tingin ko pa sa linggo ko pa makikita. Sa linggo ko pa ma-assess. Okay, eto, alam mo to. Nako, kasi baka sabihin mo, sa linggo mo pa malalaman Pero eto, meron ka bang na-contribute? Baka meron kang binulong na, Pangulo, itong topic na to, mahalaga to. Ibubulong ko sa iyo, mama. Pero yung sinabi ko parang na-consider, pero hindi ko alam. Siyempre, kung wala pa hindi ko pa alam yung final na ginawa ni Pangulo. Sorry, kailangan ko talagang pigain, di ba? Earth-shaking. Kasi sa akin, ang pumapasok pag earth-shaking, talagang either bago, talagang malaking issue, bigating issue. The only thing or things that I can think of na earth-shaking, bahala ka na sa reaction mo, isa-isahin ko lang. Kasi sa Canada, na-mention ni Pangulo, nagulat din ako noon, earth-shaking yung press ko niya, Duterte flood control since 2019. Syempre inaabangan ng tao ang flood control. Kasi si Pangulo nag-start noon last year So kailangan may closure this year or may continuation. Uy, maganda yan. But Magandang earth-shaking, point diba? yan. If ever. Pangalawang possible earth-shaking. Will we rejoin the ICC? Baka yun yung announcement. Yun ba? Baka sabihin ni Pangulo, Ano? we will pursue rejoining the ICC, di ba? Kasi kapag we rejoin the ICC, wala nang question sa warrant of arrest ni Bato. Wala nang question dun sa mga ibang ganon. We can follow the procedure. Ako lang naman yon. Ako lang naman. Ano ba yung pangatlo kong naiisip na earth-shaking? Kanina may naisip ako. Ito, importante to sa kababayan natin, sa mga kababayan natin. Meralco bill, tsaka gasolina. Something na earth-shaking. Ano kaya? Aalisin ba yung systems laws? Magkaka-priority ba ang Pangulo natin on lowering the price of electricity? Pwede, di ba? Pwede. That is earth-shattering, I think. Kasi viral ngayon, Yusek. Eto, pwede mo na ito sagutin kasi hindi ko natatanungin sa Sona. Kasi viral ang mga Meralco bills. Madami nagrereklamo tungkol sa kanilang kuryente. Maybe we can help explain bakit ba tumataas ang presyo ng kuryente ngayon and maybe what can the government do or what is the government doing? Sa ngayon, Attorney Jess, wala akong opisyal na informasyon kung bakit siya tumataas unless siguro naiisip ko kasi talagang ang fuel price, 'di ba? Ang fuel price ngayon because of the Middle East crisis, pwedeng ito isa sa mga dahilan. Na-impact pa din yung generation kasi ng kuryente. Requires fossil fuels Oo. Oil. At saka, meron ganyan na hindi siya, kumbaga, siya yung naidadagdag na presyo na hindi naman siya natatanggal. Correct. May Kasi ganun yun talaga yung kailangan singilin. Oo. Ako, ang dinadasal ko lang, Yusek, mabubulong mo to sa Pangulo hopefully, na yun nga yung mga value-added tax sa Meralco bill, baka pwedeng babaan or yung iba i-reduce, ganun, para bumaba ang presyo ng Ito hindi ito galing officially from the OPIA. Pero kasi pag inaral mo minsan yung value-added tax, pag kinumpute mo siya, tanggalin natin, magiging negative yung kita. Pag naging negative siya, parang wala tayong magagamit para ipantulong pa sa iba. So, may ganun So, minsan naisip natin, dapat tanggalin value-added tax. Pero pag binalansi mo kasi, may advantages and disadvantages. yes, para bang kukulangin, in a way, makukulang yung pondo, hindi naman natin alam kung ilang bagyo, ilang lindol, ilang sakuna ang pwedeng, sana wala. Ang nangyari sa Pilipinas, lahat ito, nakita mo naman pag kami nangyari, bigay ng ayuda, bigay sa barangay, bigay sa munisipyo. Ang laki nung ngayon BBM, bawat barangay makikinabang. Yes, oo. So, and the local government support fund. Yun ang mga malalaking na itutulong ngayon ng gobyerno. Pero syempre, sabihin nila, bakit sila lang yung natutulungan? Kasi minsan to, just isipin natin, di ba? Yung sagad na sagad, minsan talaga yun yung dapat i-focus mo Kasi pag hindi mo yan na-focus, tapos nasagad pa sila lalo, ano mangyayari sa kanila? Baka
mas lalong magulo sila, mas lalong hindi nila alam kung saan sila pupunta, mas magumawa ng hindi maganda dahil hindi sila nakakakain ng sapat. Speaking of, hindi nakakakain, 'di ba? Ako personally, and baka meron ka pang ma-update sa amin, yung walang gutom kitchen na susubaybayan ko yan kasi dati isa lang yan. Pioneer ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tapos parang biglang 3 o 4 na ba? Ilan na ba Yes. recently? And bakit ba priority yan or bakit ba yan ginagawa ng ating Pangulo na may walang gutom kitchen? Oo, kasi 'di ba nga katulad niyan, tumataas yung mga presyo ng mga bilihin natin. Although ayaw natin, pero may nangyayari dahil nga mas lalo siyang nasagad because of the Middle East crisis. So ang ginagawa ng Pangulo dito, yung mga farmers na hindi minsan kumikita dahil hindi nabibilan, yun din yung binibili. Binibili natin, tapos yun din yung ginagamit natin sa walang gutom. So kumbaga, kumikita na yung farmers natin, tapos napapakain pa natin yung mga talagang, yung hirap na kumita, kahit papaano naiibsan yung gutom. Correct. So, hitting 2 birds with 1 Yes. stone. And I recall parang din yan, in the implementation of Sagip Saka Act. Kasi nga, if the government is buying mga produce, they have to buy now from local farmers. They're required by law. Yun. So 'di ba, para bang So, ilan ang kitchens or how many locations na ba? aking pagkakaalam, tigi-tigisan na Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, wow! Oo. So pero dadami pa yan. Dadagdagan pa yan. Kasi dati may naalala ko, Yusek, hindi ko alam kung naalala mo. Merong dati kitchen din yung dating administrasyon. Kaso, Ningas Kugon. Wala nangyari. Parang nung kampanya lang, merong Duterte Kitchen, tapos nung nanalo, hindi naman in-institutionalize. Ang tanong ko syempre, to be critical of the Walang Gutom Kitchen, ang tanong ko, is that sustainable even after the president leaves office? Tuloy-tuloy ba ang Walang Gutom Kitchen? Yun lang ang hindi natin alam. Kasi hindi natin alam kung ang puso ng susunod na leader natin, kumbaga ganun din yung nakikita niya sa ginawa ng Pangulo. Kung lahat ng ginawa ng Pangulo, tanggalin niya lahat. Sana ma-institutionalize kasi mukhang maganda yan. Tsaka nga, implementation din yan ng Sagip Saka Act.